Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Na-impact niya po Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Hallelujah. Good morning, brothers and sisters in Christ. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen. Praise God. Kayo ba ay naniniwala na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon? Praise God. So we are blessed. Amen. Tayo po ay mapalad sapagkat nararanasan natin, natitikman natin ang kanyang habag, ang kanyang biyaya, ang ating kaligtasan na kanyang ibinigay, ang kanyang pag-iingat sa ating araw-araw. Amen. Binibigay niya ang ating mga pangangailangan. God is providing our daily needs. Amen. Including protection, amen, security, peace of mind, amen, financial blessing, and even promotion. Amen. So for this morning, brethren, ang ating pong pag-uusapan sa oras na ito, amen, you must trust God. Amen. Praise God. Hallelujah. Ako po ay nakikipag-ugnayan sa Diyos kagabi at sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ang aking ibabahagi? Ano ang aking ipapangaral sa mga anak mo bukas, Panginoon? And the Lord spoke to my heart, you need to preach trust. Amen. That's why our theme for this morning, amen, tikayat kong i-share, itiday ito yung bigat, amen, hallelujah, you must trust God. Amen. Sabihin mo sa left and right mo, sabihin mo sa Kanya, you must trust God. Praise God. Ang mga tao na hindi nagpupuri sa Diyos, ang mga tao na hindi nananalangin sa Diyos, ang mga tao na hindi sumusunod sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos, yan ang nagpapatunay na wala silang tiwala sa ating Panginoon. Amen. Dagiti tao nga saan mo masideg kini Apo Dios, ngagdayaw ken kuana, ngagkararag ken kuana, daytoy ti ebidensya nga awan talekda ken ni Apo Dios. Amen. Agtalekda ikibukod da nga aramid pamuspusan wagas ken kinasirib, sila po'y nagtitiwala sa kanilang sariling kaparaanan, sa kanilang sariling talino at diskarte sa buhay. Pero tayo po, mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, mga alagad ng ating Panginoon, amen, nandito tayo, nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat ito ang ebidensya na meron tayong tiwala sa ating Panginoon. Amen. Di bang maneknek kasi kakin siya, kitagtalek kakin ni Apo, agkarkararag kakin ni Apo. Amen. Agdaydayaw kakin ni Apo. Agsaserbi kakin ni Apo. Sumursurot kakin ni Apo. Mamati ka kalagiti sa una. Amen. You believe in His words. Amen. Hallelujah. Ito po yung katibayan na ikaw ay may tiwala sa Diyos sapagkat naniniwala ka sa kanyang mga buhay na salita. Amen. Palakpakan tayo, Tiapo. Hallelujah. You must trust God. Ipugkaw tayo man kakapsat. You must trust God. You must trust God. Praise God. Hallelujah. Sa panahon ng mga hamon sa ating buhay, maraming mga hamon, maraming mga balakid, maraming mga pagsubok na ating mga nararanasan at hinahanap. Amen? Kaya nga mga kapatid, lakasan natin ang ating tiwala sa ating Panginoon. Trust. Let us study the meaning of trust. According to Webster Dictionary, trust means assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. Amen. So trust means assured reliance. Amen. On the character, ability, strength, or truth. So all of us, we rely upon the character
Amen. The strength of God. Amen. Tayo po'y talagang nagtitiwala. Amen. Amen. Sa katangian at kalakasan ng ating Panginoon. Amen. In Hebrew word, bitachon. Everybody say, bitachon. Ang akala ko na pronunciation niya, bitakon. Pero, in search ko, iti Google, nalaing mo ito, Google, iti kat awan ti Google, library tayo, puro libro tayo. Yeah? So nga, ti Google makatulong met, no, usarem, tinadyusan, ken pakaydayaw ni Apo Dios. So, in pronounce na ti proper pronunciation, bitachon. Bitachon means confidence or hope. Amen? The Hebrew word of trust, bitachon, means confidence and hope. Amen? Confidence and hope. And the Greek word of trust means pistis. Pareho pala ang Greek word ng faith at trust. Pistis. Amen? Everybody say pistis. Haan nga peste. When mo pestilence. So they get pistis. Means hope, trust, or faith. Amen? Hope, trust, or faith. Namnama, panagtaleken, pamati. And this, the word trust, mentioned in the New Testament 243 times. It was mentioned in the New Testament 243 times. Amen. Hallelujah. Nausar da ito'y sa unga talek iti baro nga tulad iti 243 times. Now, there is a question, my brothers and my sisters. Amen. Meron pong tanong. Amen. What is the problem of other people? Why it is difficult for them to trust God? Ito po yung tanong na dapat nating bigyan ng kasagutan para magbigyan linaw ang ating kaisipan, mga kapatid. Amen? Yung pagdududa, yung mga pag-alinlangan natin sa katangian ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, ano yung problema? Dagiti nagdumara tao, no apay nga narigat kanyada, itagtalek kanya po Diyos. Amen. Ano ba yung problema? Because they are suffering from extreme losses. Maybe they lost their loved one. Okay? Isa sa mga dahilan yan, isa sa mga rason kung bakit may mga tao na mahirap sa kanila ang magtiwala sa Panginoon sapagkat namatay ang kanilang anak o asawa o kapatid. Sila ay talagang dumadaan sa matindi at malalim na kapighatian, kalungkutan sa kanilang buhay. Yan ang dahilan kung bakit ang tao minsan sinisisi ang ating Panginoon. They blame God, they question God. Bakit, Panginoon, napakabait, napakabuti ang ating kapatid, ang ating asawa, ang ating magulang, bakit kinuha mo sila? So sila ay nagtatanong. They blame God. They question God. And some other people, they lose their job. They lose their job. Amen? Nawalan sila ng trabaho, natanggal sa trabaho. Hindi nawalan, pero natanggal sa trabaho. At siya naman ay talagang ginagawa niya ang kanyang tinatawag na trabaho. Siya ay mapagkatiwalaan. Talagang siya ay binibigay niya ang kanyang pagkakataon at oras. Pero still, na siya ay tinanggal sa trabaho na hindi niya alam kung ano yung dahilan, hindi niya alam kung anong rason. So ang tao minsan dahil hindi niya naunawaan yung mga pangyayari sa kanyang buhay, siya ay nagtatanong sa Diyos at kung minsan nababawasan ang kanyang tiwala sa ating Panginoon. Apay-apo, nga naikarnag ti trabaho. Apay-apo hanap na makastrike ti trabaho. Apay-apo hanap maka-apply ti trabaho. Apay-apo nga sana ka maka-apply ti abroad nga trabaho. Amen? Whatever circumstances, God has a reason. And that reason is good reason. Amen?
Amen? Whether positive or negative yung nangyayari sa buhay mo, God has a good reason. Because His plan is not to harm us. Amen? His plan is to give us hope and a good future. Amen? Hallelujah! Sometimes some people, they lose their good health. Amen? Naglilingkod sa Diyos. Then suddenly, nagkaroon ng matinding pagsubok sa kalusugan. Siya ay nakikibaka, nakikipaglaban sa kalusugan niya sapagkat meron siyang malubhang sakit. Yan isa sa mga factor yan kung bakit may mga tao na nanghihina, nanlulupaypay ang kanilang tiwala sa ating Panginoon. May mga tao rin, isa sa mga dahilan, nawawalan sila ng tinatawag na fighting spirit. Why? Their business, yung business nila, bankrupt. Halimbawa, may business dito, may 3 business, puro bankrupt, puro corrupt. At yan yung mga isa sa mga dahilan. Amen. Kapag ang isang tao ay humarap sa hopeless, helpless, difficult, hard, extreme, difficult situation, amen, ang tao kung minsan, amen, they blame God, they question God. Pero ang kasagutan ko sa umagang ito, amen, God allow every circumstances, pinapahintulutan ng ating Panginoon na dumating sa iyo ang sitwasyon na yan. Amen, sapagkat God has a good reason. Amen? Amen! Hallelujah! Now, reasons to trust God. Ano yung team natin? You ito dumang takabay mo sa napintas jay panangit. Ito dumang na nakaisang ka. You must trust God. Amen? You must trust God. Amen? Is this a word of request, appeal, or a command? It's not a word of appeal. It's a word of command. It's a word of motivation. Hallelujah. Amen? Amen. Now, reasons to trust God. Number 1. Hallelujah. God has a record of keeping His words. Amen? God has record of keeping His words. Amen. In Numbers 23 verse 19. Numbers 23 verse 19. Lahat po ng nagtitiwala sa Diyos sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Amen. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, or shall He not make it good? Hallelujah! Maliwanag ang pagkakasabi dito. Mas maliwanag pa sa sikat na liwanag ng araw. God is not man. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Amen! Ni anak ng tao na nagsisisi. Ibig sabihin, kung ano ang kanyang sinabi, kung anong salita ang kanyang binitawan, kung ano yung pangako niya, kung ano yung mga utos niya, gagawin niya sapagkat siya ang Diyos, Diyos na mayroong isang salita. Amen? Kanayan kong ipagadetoy, iso ti Diyos nga adda may sana sa una. Pidusok mo kayo doon tumang siguro, nagkatusaw na po Diyos, Pastor, may sati sa una. He is a God of word. Amen? Pastor tayo, a woman of word, a man of word. Yeah? Kaya so when He is also a God of word. Amen? Maaasahan mo ang ating Panginoon. Amen. Amen. Amen! Mapagkakatiwalaan mo ang ating Panginoon. Ang realidad, kung tao ang pinag-uusapan, mahirap magtiwala sa tao na hindi mo kilala. That's reality. Amen?
Tatamo lang ang amo, tatangal daw, nagkatugaw ka dyan, unig ti partas. Pagaman, intag mo, 100% nga tali ko rin kuwanan. Baka agpabulog ka man kayo, ano, masabog mo yan? Half million. Alagad, naala ka man, dahil flowery words na, flowery, sweet word, convincing words na. Inagsam ka gini, 1 million, tingnan mo. Nagtalag ka na sigo. Pagaman, nagproblema ka, mo masara ka na yun, no permanent address. NPA ka yun din. NPA ka din nakatago mo. So nga, kapag tawang pinag-uusapan kung minsan, lalong-lalo na kung hindi mananampalataya, lalong-lalo na kung hindi natin kapwa born again Christian na totoo, Kristiyano na totoo, ang totoong Kristiyano, nagbabayad ng utang na. Hello? Amen. Tumutulong yan. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, siya ay hindi tao na nagsisinungaling. Kung ano ang pinangako niya, kung ano ang sinabi niya. Amen. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan at hanggang ngayon. Hallelujah. Siya pa rin ang Diyos na nagsasalita ng pawang katotohanan. Amen. Totoo ang kanyang mga salita. Amen. Totoo ang kanyang mga pangako. Totoo ang kanyang mga pangako. Amen? Amen. At example. Halimbawa, di commander ko niya. Hindi mayor, hindi brother Christian. Ket siya timandaran na. Isona ket general, ya. Siya ket major. Ket tata at naipaigim na meron siyang ipapahawak sa akin na kaso o kaya misyon. Dahil siya nagtitiwala sa akin at ako ay magaling at mabilidad at wala pa akong palpak. Lahat ng misyon ko nagtagumpay. Puro patay ang kalaban. Umuwi kami lahat ng kasama kong buhay. Kapag ganon ang abilidad at galing ng isang sundalo o pulis, kapag, amen, pinahawak mo sa kanya, ibinigay mo sa kanya yung case na yon, yung mission na yon, amen, consider it done. Amen? Done. Amen? Consider done. Everybody say, consider done. Done. Hallelujah! Tayo naman kapag ipinagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga problema, hallelujah, ano ang ating expectation? Considered done. Amen? Whatever He says, considered done. Palampalan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano man ang nabasa mo na kanyang mga buhay na salita. Hallelujah! Nangyari na. Naganap na sapagkat ang Diyos, hallelujah, buhay at totoo ang kanyang mga pangako, hindi nagsisinungaling. Amen! Amen. Hallelujah! God has record Jesus. of keeping His words. Amen. Ano yung record ng John? Numbers 23 verse 19. Amen. Maday tayo kaya po. Yes. Kapagtalkan ka din ni Apo Diyos. Yes. Amen. Whatever He says, He will do. Amen. Whatever He says, He will do. Kung nabasa mo sa kanyang salita na ikaw ay liligtas kanya, ligtas ka. Amen. Kung sinabi mo sa kanyang salita, magagalingin ka niya, magaling ka na. Consider done. Amen? Kung sinabi niya sa kanyang salita, God will make a way. Amen, hallelujah. Consider it solved. Amen. If you entrust your problem to God, consider solved. Amen. Amen! Palagpakan mo! Huwag ka lang magalinlangan kung sa Diyos mo pinagkakatiwala ang bawat pasalin mo, ang bawat problema mo. Amen! Meron ng solusyon yan! Hallelujah! Amen! Amen!
God! Amen! May kagwa niya oras yung kapsat. 11:37. Hindi, 11:37 mo kaya man. Wala. Tuloy tayo kung ano ba. Okay? God's nature. Okay, reasons to trust God. Ano yung una? Okay, number 2, God's nature is faithfulness. Bakit kailangan nating ilagak ang ating tiwala sa Panginoon? Sapagkat ang kanyang katangian ay mapapagkatiwalaan. Amen? Meron tayong kasabihan, kapag ang tao ang nangako, kung minsan napapako. Amen? Pero ang Diyos natin, kapag siya ay nangako, kailanman hindi napapako. Amen. Hindi nagbabago. Amen? One of the characteristics of His Spirit is faithfulness. Amen? Do you believe God is faithful? Amen. Bakit masasabi natin ng Diyos ay tapat? Sapagkat hanggang ngayon, buhay pa tayo. Sapagkat hanggang ngayon, malakas pa tayo. Sapagkat hanggang ngayon, malusog pa tayo. Sapagkat hanggang ngayon, meron pa tayong hininga. Sapagkat hanggang ngayon, tayo ay nagsusurvive. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang Diyos ay hindi tapat, wala na tayo ngayon. Amen? Pero dahil siya ay tapat, hallelujah. Praise God, narating natin ang buhay natin na ganito. Amen? 2 Timothy 2:13. If we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Kung tayo hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat. Amen? Amen! Praise God! Kung minsan ang tao, ang oo niya ngayon, mamaya o bukas hindi na. Bago, kagaya ng panahon. Pero ang Diyos natin, hindi nagbabago. Amen? Ang tao hindi tapat kung minsan, pero ang Diyos kailanman, hallelujah, siya ay tapat. Amen. Palagparan niya ako. Okay, number 3. Iderasokon. Hallelujah. Reasons to trust God. He will never leave us or forget us. Amen? Amen. He will never leave us or forget us. Hindi niya tayo pababayaan. O hindi niya tayo iiwan. At hindi niya tayo kalilimutan. Ang Diyos kailanman hindi kanya makalimutan. Amen. Ulitin, ang Diyos kailanman hindi kanya makakalimutan. Amen. He made us, put His breath in us. He cannot forget us. Deto'y angis tayo, nagsubli-subli, nagkapukin ni Apo eh. Kaya dito tinason, nga di na tayo malipat. Sapagkat ang ating hininga, ang ating spirito, ang ating kaluluwa, galing mismo sa Diyos. Our spiritual DNA, mga kapatid, anak tayo ng Diyos. Amen! Amen! Isaiah 49 verse 15, can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yet they may forget, yet will I not forget thee. Okay, malilimutan ba ang ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya hindi mahahabag sa anak na kanyang bahay bata? Oo, ito'y makakalimot. Ngunit, sabi ng Diyos, hindi kita kalilimutan. May mga magulang sa mga panahon na ito, hindi naman lahat,
kayang kalimutan ang kanilang anak. Kayang itakwil ang kanilang anak. Kung ang anak na yan sobrang napakasamang anak. Pero kahit yung anak mo ay barumbado o kaya masama ang ginagawa pag-uugali, kung ikaw ay mabait at talagang magulang na may takot sa Diyos, kung ikaw ay totoong magulang, kahit masama yung anak mo, hindi mo kayang itakwil ang anak mo. Amen. But whether we like it or not, may mga mother, may mga magulang, okay, pangkalahatan, may mga magulang na kayang kalimutan ang kanyang anak. Pero sabi ng Diyos dito, hallelujah, yeah, they may forget. Amen? Ito'y mga kalimot. Ang mga magulang kayang kalimutan at pabayaan ang kanilang anak. Pero sabi ng Diyos, ako hindi kita kalilimutan. Amen. Amen! Hallelujah! May mga tao, tinatakwil ka, pinapabayaan ka, iniiwan ka sa ere, sa panahon na ikaw ay nasa kalagitnaan ng matinding pangangailangan. May mga taong ganyan, mga kapatid, na iniiwan ka sa ere, pero ang Diyos natin, hallelujah, amen, hindi niya tayo kalilimutan. Amen? Bagang takabay mo ni Apo Diyos, di na ka malipatan. Amen? Sumaro na, umalpasay. Amen? God knows your needs better than you do and before you do. Amen? Reasons to trust God. God knows your needs better than you do and before you do. Di Apo Diyos, ang muna dagiti, masapol mo. Ya? Ket na may mayak. Ya? Dayjay ited na. Ngem dayjay aramidem. Ken sakbay nga aramidem. Datayo, nagadot parunutin tayo. Pagsayaatan ti bagi tayo, pagsayaatan ti pamilya, pagsayaatan ti masakbayan, pagsayaatan ti iti makunkuna nga church, pagsayaatan iti barangay, pagsayaatan ti ili ti probinsya. Ang tayo nga makasarili, panunutin tayo pa, pagsayaatan ti karupa tayo. Kung nabangsi, di ka na mo, bayaan na ta, tamang amo da, kunong nga ron. Yung katalusan. Ya? Isa nga. Talusan. Hallelujah. Psalms 39 verse 3. Thou compasses my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Iyong sinisiyasat ang aking landas. Okay? At ang aking mahigaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Amen? Hallelujah! Praise God! Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat. Amen? God knows every single detail of our lives. Amen? Amen? At napintas nga sa una dito, the maker of your soul is familiar with all your ways. Amen. The maker of your soul. Amen. Dahil nangaramid, iti kararwam, dinangtan ti kararwam, ket ang muna, kabisado na, tiso amin nga daldalan mo. Amen. Natayo, sino kanya yung timakam mo, iti masakbayan nan. Sino kanya yung timakam mo, iti future nan. Maditayan mo. But God is familiar with all your ways. Amen. Kauri pa inudagdo makanya tayo. We are not familiar our own thoughts. We are not familiar our own feelings. Kaya kung natin pinagduma, manjak mauawatan, wanya dati na pangpanguno. Manjak mauawatan, tibagi ko nudagduma. Takas dyan yan. Amen. Nagduman, no di mo, natagsin na unay, kung panunutin ka problema, ngayon ibagakin ka, God is familiar sa lahat ng mga iniisip mo, nararamdaman mo, mga lakad mo, mga plano mo, pati kinabukasan mo. Kalakip na doon, kasama na doon yung kinabukasan mo, alam ng Diyos yan. Amen? Amen. Dahil alam siya ang nakakaalam ng kaganapan ng ating mga kinabukasan, anong dapat natin gawin.
magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Okay, panghuli, nothing is too hard for God. Amen? Dapat kang magtiwala, dapat akong magtiwala, dapat tayong magtiwala sa Diyos sapagkat walang mahirap sa Kanya. Amen. Amen! Nothing is too hard for God. Amen? Iagkas tayo man kat sa wen tayo, nothing Nothing is too hard is too hard for God. for God. Awan narikat kaniya po, kaya na, mabalinan na, nasulbaran dayta, kadadagsanan, kan kadakkalan, nga problemam! He can do it! He can solve. Amen. Amen? Amen! Kan kaya na nga agasan, kinakakarkarong sakit. Kaya na nga i-lift up, kaya na nga inspiraran, kaya na nga liliwain, kaya na nga pamilgan kay Amen. tao, nagkapkapoy. Amen. Amen? Hallelujah. So, oran to ay Jeremiah 32:17, naglipas ako. O Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power. Amen? Stretch out arm, and there is nothing too hard for Thee. Kapag ikaw ay nawawalan ng lakas at pag-asa, isipin mo lang kung sino ang gumawa ng langit. Isipin mo lang kung ano ang lumikha ng langit at ang lupa. Isipin mo lang kung sino ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Amen! Ginawa niya lahat ng bagay dito sa mundo galing sa Kanya. Ibig sabihin, wala pong imposible sa Kanya. Wala pong mahirap sa Kanya. Kaya, huwag kang mapagod, huwag kang magsawa na magtiwala sa ating Panginoon sapagkat walang mahirap sa Diyos. Tumakbo tayo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Walang mahirap. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige nga, ulitin natin wala